Kamangha-manghang tanawin, rurok ng kagandahan, luwang at aliwalas ng kapaligiran. Pero ang higit na pumukaw sa aking interes ay ang kwento sa ibaba ng bundok na ito. Sa dulo ng makasaysayang ilog madlum, nakakubli ang hirap, pasakit at kalbaryo ng mga buhay sa loob ng isang tahanan. Inakyat at tinuntun namin ang tahanan ng mag-anak ni Aling Leticia. So ano bang sadya natin ngayon? Punta tayo ngayon sa Sitio Madlum, kung saan meron tayong kakausapin doon. Yung pamilya ni Aling Leticia. Yan. So ngayon, napansin ko ang hirap at pagod pagpunta pa lamang sa kanilang tahanan. Tao ho. Tao po. Magandang araw po. Ay, magandang araw po. Nay. Kumusta po? Mabuti naman din. Po. Sa wakas po, narating din namin yung bahay nyo. Mukhang pinakadulo po yata yung bahay nyo dito, ano? Sitio Madlum. Grabe, maganda naman po yung lugar, kaso nakapagod lang talaga kapag nilakad mo mula doon hanggang dito. Siya mang anak ni Aling Leticia. Isa ang nagtatrabaho na bilang kasambahay, kasama ang 2 pang kapatid niya. Ang 6 naman ay naiwan sa bahay kasama ng mag-asawa. Labandera si Aling Leticia at pag-uuling naman ang trabaho ni Tatay Red. Kapos na kapos para punan ang 8 kumukulong tiyan at tustusan ang pag-aaral ng 3 niyang anak na nasa elementarya. Meron po bang kuryente dito sa inyo? Ito pero sa amin, kulang ng flashlight na gamit namin. Flashlight. Kasi mahirap naman kasi makikisaksakan kung wala kami pambayad. Nakakahiya lang doon sa amin pinasasaksakan. Okay. Ay, nagtitiis lang Saan po kayo flashlight. nakikisaksak na Doon sa taas. Kaya, Sa taas po? aling ko sa may tindahan doon, malaki doon, sa paglusong. Okay po. Paano yun ay kapag natutulog kayo, sobrang init, summer pa naman po ngayon. Kinakaya naman po. Kung kinakaya namin, papaano kasi wala kasing electric fan. Kumukula lang ako ng karton para taytayin ko yung mga anak ko para makatulog. Mantika po ba yan? Saka asin na yun? Wala na nga anak ko. Wala na. Hindi pa sa mukha eh, masira ulo pa. Yan yung ulam mo ngayon, Be? Ha? Yan yung ulam mo ngayon? Ako di. Mantika at saka asin. Ay, nilalagay po sa mukha. Nilagay ko sa mukha. Pwede naman tabampon, pakilagay. Enjoy na enjoy ka dyan. Patikim ako. Sige, patikim. Tikman ko ha. Ito ba yung may asin na ba to? Yan. Ito may asin sa meron mantika. Hindi masyadong malasa yung asin eh. Siguro konti lang yung nilagay ni nanay na asin nun eh. Pero nangingibabaw yung lasa ng mantika. Okay naman. Kanin. Pwede na. Pag talagang gutom ka, talagang gusto mong maibsan yung kumukulong mong san. Ito talaga eh. Okay naman yung lasa. Lasang kanin na may mantika at may asin. Grabe kasi, mapapansin nyo dito sa bahay ni nanay, napakaliit lang niya. Halos kasing laki lang ng CR ng bahay namin. Yung bahay nila, itong parte na to. At ito namang lababo na to, dito daw sila naguhugas ng plato. Makita natin dito sa parte na to, walang gripo. Diba? Napakahirap kasi walang tubig. At ayon nga kay nanay kanina, sabi nga niya na kumukuha pa raw sila ng tubig sa ilog. So bababa pa ulit sila bago sila makakuha ng tubig. So sa gawin na to naman, makita natin yung isa sa anak ni Nanay Leticia. Naghuhugas siya ng plato, si Rose. Kamusta ka naman, Rose? Okay naman. Ito lang ba yung tubig na gagamitin niyo para maghugas ng plato? Nasaan yung wala ba kayong container na malaki, ganyan? Wala ba? Paano ngayon kapag maliligo kayo? So, gamit sa tubig na to, ito. Gamit sa tubig na to, pagkakasahin
ni Rose, nagagasan itong mga plato na to. Sasamahan ko si nanay mag-igib doon sa ilog. Bababa kami para kumuha ng tubig. Ngayon, nay, pupunta tayo sa ilog para po mag-igib. Dito po, kada umaga, mag-iigib na kayo, pupunuin nyo po. Ilang container po yung pinupuno nyo kada umaga? 2 galon, saka 2 Wilkins, saka itong... 2 galon, 2 Wilkins, saka 1 timba ang pinupuno nyo kada umaga. Samahan ko ngayon si nanay para mag-igib ng tubig. So, si nanay, iniwan ko muna siya doon. Nag-iigib siya ng 1 timbang tubig para sa inumin nila. Ngayon, ito naman container na dala ko. Ito yung gagamitin nila para panghugas ng plato, panghugas ng kamay, kung ano-ano pa. Punta tayo dun sa medyo malalim para makakuha tayo ng maraming tubig agad. So, ngayon, sinusubukan kong mag-igib ng tubig. So itong 1 galon na to, ito yung gagamitin nila Aling Leticia para panghugas ng plato. So imagine that every morning, gigising sila ng madaling araw para lang mag-igib ng tubig. Ayan. Hindi siya ganun kadali. Mahirap kasi. Mainit. Nilakad ko siya hanggang dito. Dito pa lang. Pagod na ako at mapakaya kung akitin natin doon pabalik sa bahay nila Aling Leticia. Hindi ganun kadali. Pasan ni Aling Leticia, hindi lamang ang timba ng tubig na ito, kundi higit ang iinumin ng buong pamilya. Tinry ko gawin yung kanina yung ginagawa ng bata. Hindi ko kaya. Siguro napagod na yung balikat ko dito. Sobrang bigat kasi. So ang ginawa namin para mabuhat na lang niya yung 1 galon na yun, binawasan namin yung tubig. Halos 15 minuto ang nilakad namin hanggang sa ilog na pag-iigiban. Hiwalay pa ang ilang sandaling paghinto namin para panandaliang ibaba ang mabigat na timba. Dali mo sa relas ko. Mga sa relas pa, dali mo tiyo. Sige, ako na lang po. Nauna nang hinihatid ng 2 anak ni nanay yung unang galon. Yung 2. Ngayon, ito tinulungan ko na si nanay. Dahil nakita ko na rin na hirap na si nanay sa pagbubuhat ng timba. Uy, baka mabangga ko. Saan po natin ilalagay, nay? Dito po sa loob. Ay. Itaas natin dito. Sige, nay. Ito. Bali, ito yung panghugas ni nanay ng plato at ito yung pangkuha nila ng inumin. Ayan. Ito, nay, Pang-inumin din. pang-inumin din nila to. Sa buong araw, sa ganito kainit na panahon, alam ko na hindi sasapat tong 1 balde ng tubig at ano tawag dito? Isang puting galon. 10 galon. Hindi sasapat to para sa maghapon na inumin. Bahagya muna akong nagpahinga bago ko naman samahan si tatay sa pangunguha ng kahoy na gagawing uling mula sa itaas ng bundok. Bali tayo mga ilang minuto po kayo, inyo po itong nilalakad. Pag kayo lang po mag-isa, para po yun? 15 minutes. Pero sa palagay niyo po ngayon tayo, mga 25 minutes natin lalakarin yung tuktok ng bundok. Uy, wait ako tayo! Oh my gosh, Lord! Panginoon! Aray ko! Hindi madali. Aray. Ay! Doon pa lang! Aray ko! Out of balance ako. Muntik na ako doon.
Pahinga po tayo. Pahinga muna po. Ayan, Ray, nahirapan na akong huminga. Hindi na kaya. Nakakalahati na po ba tayo, Tay? Meron na daw tayong kalahati. At least kahit pa paano, may nararating na tayo. Aray ko. Medyo patag na po dito. Ayan. Mga ilang minuto na tayo. Siguro may 15 minutes na, no? Wala pa po ba? Tayo tubig po. Nakakatibok ng puso ko. Aray. Ngayon lang ako nabatak ng ganito. Tayo mga ano po, mga ilang minuto pa po yung lalakarin natin para makarating doon. Mga ilang minuto po. 10 minutes na lang. 10 minutes tapos. Opo. 10 minutes. Pero pag si tatay, nilalakad niya lang to. 15 minutes lang. Tay, lakad ba yung ginagawa niyo o takbo? Takbo yata yung ginagawa niyo. Oh, grabe. Hindi ko kakayanin to araw-araw. Sa hirap ng buhay para lang makakayod, para lang matustusan yung pangangailangan sa pamilya. Ginagawa ni tatay itong araw-araw. Akyat panaog dito sa bundok. Kahit na malapit na sa disgrasya, kinakaya ni tatay. Tara, pwede na siguro yun. Rico. Ito na, malapit na tayo. Isang hakbang na lang. Makita na natin yung... Isang hakbang lang ni Wait lang po tayo. Ayan. Woo! Ito na. Ayan. Makita natin itong mga kahoy na to. Ito yung mga niluluto ni tatay para gumawa ng uling. At yan din yung mga binababa niya doon. Doon sa mga inakit natin kanina. Yun yung binabaybay niya kasama yung mga kahoy na to. Grabe. Bale tayo gagawa na yan po kayo ng ano? Ng uling. Opo. Ayan, puputol-putuli ko pa yan. Tapos Sige, okay lang po ba na kuha po Action. kayo? Opo. Yung po dun sa ano nyo, sa pag-uuling po, ilang araw po, ilang oras po kayang gawin yun? yung pag-uling kasi mula nung pagbuwal ng kahoy, putulin. Yung Opo. pangbalon sa ako, inaabot ng 4 na araw yun bago magiging pira mula sa simula. Okay po. Kaya po hindi na po nagkaroon ng chance kanina na makita natin yung yung proseso ng paggawa ng uling. Kung paano mabuo. Opo. Kasi kailangan mo na po mag-ipon na marami pang kahoy. Ayun. So, after 3 days ng pagbuo ng mga uling at paglalagay nun sa sako, dun po, i-deliver nyo na. Tapos dun po di na po kayo makakita. 840 pesos. Doon pa lang kami. Per 6 na sako po. No? Hindi iniinda ni Tatay Red ang panganib sa pag-akyat sa ganito kataas na lugar. Hindi rin baka sa kanya ang pagod at hingal na kanyang nararamdaman. Tayo yung family nyo doon sa baba na naiwan natin kanina, Tay. Ano yung nakikita nyo? Yung nararamdaman nyo kapag nakikita nyo sila, ganyan. Lalo na hirap sa pagkain, yung mga anak nyo. Naawa din ako sa mga anak ko sana ito sa sitwasyon namin. Kaya lang talagang yan lang yung kaya ko nga ibigay sila na kabuhayan. Sa bawat araw po na dumaraan, syempre po, palaki na po ng palaki yung mga anak nyo. Kayo po, naniniwala pa po ba kayo na may kinabukasan pa rin po sila sa kabila ng hanap buhay nyo? Ayun naman, hindi man ako nawala ng pag-asa kahit ganito ang kalagayan ko. Natunghayan natin yung buhay at kalagayan ng pamilya Traveros dito sa Sitio Madlum. At makikita natin na hindi lang sila yung nag-iisa na merong ganitong sitwasyon, yung nahihirapan sa pera,
sa buhay, sitwasyon dito sa pamumuhay nila sa bundok. Ayan. Pero makikita natin yung tibay at yung tiyaga. Unang-una ng mga magulang at yung syempre yung pagtitiis ng mga anak nila na kahit mahirap, 'di ba, nagpapatuloy sila sa buhay. Nawa sa lahat ng mga tao na nanonood, bawat pamilya na nanonood, maging inspirasyon sila sa atin, 'di ba, na kahit anong hirap ng buhay, lumalaban pa rin. Sa buong araw kong pagsama sa buhay ng mag-anak na ito, naranasan ko ang kanya-kanyang hirap, ang mga pasang timba ni Nanay Leticia, ang kalbaryo sa bundok ni Tatay Red. Bawat isa, kumikirot ang mga paa. Bawat lakad nila ay may baong pag-asa. Ang mahalaga, buo ang pamilyang ito na patuloy sa pagyapak ng kanilang mga paa para maipagpatuloy ang buhay.